I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo guys ha. Nakikita nyo ang ating mahal na Pangulo. Ayun, nag-ikot na naman siya. Kahapon po yan. August 1, 2025. Ngayon lang natin i-upload. Pero kailangan po natin para ma-inform ang ibang hindi pa nakapanood. Kahapon ang Pangulo ay nandyan po sa Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, kung saan una-una niyang ginawa kahapon. Diyan ay dinistribute niya po yung mga mobile mobile patient. 'Di ba? Ambulansya po 'yun, no? Sa buong region ng ng Lanao del Sur. Lahat ang dami nakinabang. Hindi lang po 'yan. Ayan, tingnan niyo naman dito, naghatid po siya ng libreng wifi through Starlink. Kung nakikita nyo yung mga bulilita yan, kasama niya, tinesting kahapon ang kanilang free wifi dyan po sa Zamboanga del Norte, Tampalisan, August 1 yan, kahapon. So dito nyo po makikita kung paano na bibigyan ng solusyon ng problema ng ating mga kaguruan at ang mga estudyante sobrang tuwang-tuwa. Sa totoo lang, ang laki ng tulong nito. Ang dami pong dinala ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga pangailangan ng guro. Siyempre guys, hindi nawawala ang yung laptop, ang libreng wifi, at kung ano pa na pangangailangan nila dyan. Kaya makita nyo guys sa video na ito yung mga yung mga compliment ng mga guro. Sobrang tuwang-tuwa. Siyempre alam nyo, ang mga kaguruan natin talagang very very overwhelmed kasi nakita nila ang Pangulo mas mahalaga pa rin talaga makita nila in person ang Pangulo, yung presence niya baga. So ang ibig sabihin sa kanila, binibigyan sila ng importansya. At yun naman dapat, no? Nakikita po natin yan kay Pangulong Marcos Jr. Every day kung saan-saan siya nakakarating sa Luzon, Visayas at Mindanao para mag-inspection ng project, mag-inaugurasyon, mag-groundbreaking, maghatid ng libreng wifi, kung ano-ano. Maliit man o malaki, nasolusyonan niya ang problema guys Kaya dito ako bilib sa Pangulo na ito no? Kaya pinaglalaban ko lagi yan sa mga salot sa lipunan. Yun naman ang totoo di ba? Tingnan niyo yung mga highlights. Tungtuwa ang mga bata yan tatatak sa kanilang kaisipan. Pagdating ng panahon, pag wala ng libreng wifi, maalala nila si PBBM. Sasabihin nila, bakit si Pangulong Marcos noon, mabuti pa noon yung siya ay namuno, naging presidente, libre kami. Di ba guys? Ganun maalala nila yan plus ito ngayon sa mga Dicker, I think Dicker, prep, grade 1, libre na yung mga pagkain, yung mga merinda nila baga. Parang bumabalik sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. guys. Libre mga pagkain namin noon, mga 1980s. Ito sa basahin po natin. Sabi dito, dahil sa mabilis na internet at modernong kagamitan, mas magiging magaan ang trabaho ng ating mga guro at mas mapapadali rin para sa mga bata ang paggawa ng kanilang assignment at project. Tama po yun. Sa bagong Pilipinas, sinusigurado natin may sapat na suporta ang bawat bata para magbunga ang kanilang talino, sipag at pangarap. Di ba? Social. Ganon si PBBM ka hands-on tumulong. At nakikita din natin kay Secretary Angara, grabe din itong magtrabaho guys. Iniikot niya buong Pilipinas. Kudos kay Secretary Angara at siyempre sa staff ng mga DepEd sa buong kapuluan ng Pilipinas. Shout out po sa inyo. Para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin niyo po itong video ni Pangulong Marcos Jr. See you again guys. Eto na.
malaki ang maitutulong ng internet connection dahil malaman namin kung saan ano ang mga nangyayari sa buong mundo. Sayang masaya ako dahil magagamit yan sa mga guro dito sa paralan ng Kamol dahil nahihirapan sila. Yung iba, dinadala nila ang kanilang mga trabaho doon sa bahay, magawa ng lesson plan, mga instructional materials. Then, yung mga mag-aral din, makatutulong din sa kanila na through internet connection, magkakuha sila ng kanilang assignment. Napakahalaga po ng presence ng ating Pangulo kasi nakapag-inspire po sa amin na kahit na nasa malayo kami, napuntahan pa rin niya kami. At yung Starlink po ay napakalaking tulong po talaga sa amin. Lalo na ngayon sa digital age, may mga report kasi na ibibigay madalian lang yung pagsabit at lalo na sa classroom setting natin. Yung mga teachers natin may TV na sila sa classrooms, may mga laptop sila. So kung ano may information na gusto nila kukunin sa internet para ma-introduce doon sa mga bata, madaling-madali nila na maibigay po. Sa ating pong Pangulo, salamat po talaga sa tulong na ito at tayo po ay makapag-compete talaga sa world stage po ng ating mga pagtuturo sa ating mga kabataan at nang hindi po mahirapan ang ating mga teachers din. Salamat po talaga sa ating Pangulo po. Isang malaking pagkakataon yan. Inspirasyon sa amin yan, lalong-lalo na doon sa mga taga-bundok at mga taga-bukid dito sa Zamboanga del Norte. Kasi hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon, lalo na kung gaano kalayo. May mga guro dito na 5 oras ang biyahe, may mga estudyante din, lalo na to last mile school ito, na oras-oras ang biyahe bago makarating dito. Yung makita namin ang Pangulo kasama ang aming Secretary of Education, si Sec Sani, ay isang inspirasyon sa amin yan. Na pagbutihin pa at suportahan ang 5-point agenda ng ating mahal na Pangulo. Ang bagong Pilipinas, ito yung serbisyo na nararamdaman mula sa itaas hanggang sa kabababaan, yung sa grassroots level. Yun talaga yung pinakamagandang nakita namin na yung nakita namin kung ano yung pagpupursige ng Pangulo na kasama yung, kasi dito sa Region 9, I'm talking about the whole region, meron kami ditong madrasa education, marami din kaming iPad. So ano to, multicultural. And nakikita talaga namin yung paano sinisikap ng pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasama si Secretary sa Education, kung paano bigyan ng pansin at tuunan yung tunay na sitwasyon sa grassroots level, yung sa kabababaan. So, lalo pa kaming, para sa amin, ang serbisyo nararamdaman hanggang sa kabababaan. Ito na yung pagbibigay ng pagpapahalaga dun sa mga kabataan, dun sa mga bata. Palang nakita ko kasi kanina kung paano napaka-sincere nung paglapit ng mga bata kay Presidente. Ramdam mo yung energy na wagas na wagas yung pagmamahal niya sa mga bata. So, pag yan naramdaman ng bata, Presidente, niyakap ako, hinawakan ako, lalaki siya na magiging mabuting Pilipino kasi alam niya, ang pinakamataas na pinuno ay binigyan siya ng pagpapahalaga. So sana kahit gaano kadami, we have 28 million Filipino learners. Hindi man mahawakan personal ng Presidente yan, sana sa mga programa niya, katulad na ipinakita niya dito sa isa sa pinakamalayo at remote school, madamayan ng bawat mag-aaral at gurong Pilipino. Yan ang bagong Pilipinas. Wow. Napanood nyo yung sinabi ni Madam? Ganon po si Pangulong Marcos Jr. Lahat po napaka-importante po sa kanya. Nakikita niya kasi yung sitwasyon, matagal na pong napapabayaan din. 'Di ba? Maraming problema ang education sector, pero hindi po na sosolusyonan. Example na lang po natin ang mga laptop, no? Kulang sa, kulang sa kalinga ang education, lalo na po sa mga liblib na lugar. Tulad na lang po yan ng internet. Kailangan nila po. Kailangan po ng laptop, mga smart TV. Wala pong nagbibigay sa kanila sa matagal ng panahon.
But under the Marcos administration, tingnan nyo naman guys, ang kalinga ng Pangulo, mahalaga. Even na may Secretary Angara, talaga naman nakita nyo yung kanyang pagpupursige para matugunan ang problema dyan sa education sector. Siyempre, mayroon siyang backup, kundi ang Pangulong Marcos Jr. na talaga naman kitang-kita nyo. Ayan, naghatid siya ng libreng wifi, ng mga laptop, kung ano-ano, kahapon, dyan sa Lanao del Sur. Maraming lugar guys ang nakikinabang kahapon. Kaya, tingnan nyo naman, sa pamamagitan ng komento ng mga guro, damang-daman nila po yung pagmamahal ng Pangulo pagdating sa education sector. Buong Pilipinas po yan, nakita nyo naman. Tuwang-tuwa sila sa libreng wifi. At least, ang laki ng tulong sa kanila. Shout out sa mga public school na guro. Shout out sa inyo mga ma'am. Ayan, kumpleto na. Diba guys? Kaya nga, sabi ko, si PBBM, deserve niya po ang mataas na ratings. Deserve niya rin po ang ma-extend ang termino. Kasi nakikita natin, sa kanya lang po natin natatagpuan yung pagmamahal ng isang leader. Maliit man o malaki, natutugunan niya po, no? Kuryente man o tubig, education, energy man, lahat, as in, criminality man, bilis ng aksyon, ng pagresolba, bilis ng aksyon ng mga kapulisan, di ba? Grabe. Sa pagdating naman sa mga illegal na kontrabando, natutugunan, bilyon-bilyon ang halaga, lahat, as in, super duper. Napakagaling talaga ni PBBM mamuno. Sa bagay, subok na sa kanyang ama. Basta Marcos, di kalidad, subok na sa pamumuno, may malasakit at makabayan, mapagmahal sa kapwa Pilipino. So yan guys, abangan ang mga next upload video ko sa mga magagandang programa ng Pangulo at siyempre sa mga big project niya. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.